na naman, bulok na nga ang sasakyan, bulok pa ang patakaran. Tumambay doon sa kanto, nasilid ko sa dyaryo ang ating teritoryo, binigay na sa Chino. Ang sabi ng palasyo, utang ng loob ito, wag daw tayong magreklamo para sa ating pag-asenso. Oh, magbabago. Oh, nagbabago. Anong klaseng pagbabago? Ito ba ang gusto mo? Ang presyo ng petpay ay tumataas. Anong silbi ng train kung ang sweldo'y walang gain? Manang pangako, korupsyon ay hihinto. Ang droga at ang endo, wala namang nagkatotoo. Ang gusto ng Pangulo at mayorya ng Kongreso, baguhin ang gobyerno, federalismo na tayo. Good morning po. Good morning. Good morning, Philippines. Forma ba? Ngayon po ay April 17, 2024. Medyo mainit po at sinaayon dun sa Pag-asa ay papatindi pa rin po ang init hanggang Mayo. Mayo na ang katapusan ng Mayo. Anong klase? Kaya po konting pag-iingat sa ating mga kalusugan, lalo pa yung pertussis patuloy pero ang binabanggit ng Department of Health ay may vaccination, libreng vaccination, at kahit yung PhilHealth ay sinasabi nila na under ng PhilHealth yung vaccination regarding dito sa pertussis. Ang nakakatakot po kasi dito sa pertussis, una, madaling makahawa. Ikalawa po, kung kayo ay magkakameron, at kung kayo nagkameron na, ang tawag ko dyan sa atin dati, nung mga matatanda, ay tospirina. Ang nakakatakot ho ay dun sa mga bata. Lalo pa ho yung mga infant, yung mga, basta yung mga bata po na kasi hindi naman humakaday nga bata, iyak at iiyak yan. Pero pag umubo, tuloy-tuloy. Parang kahit doon sa matatanda, parang may hinihintay kang isang pagputok para lang matapos yung pag-ubo mo. Kaya ingat-ingat po. Ang sabi ho ay ng matatanda. Ako mas naniniwala sa matatanda kumpara doon sa pag daw po basa ang likod ninyo ng pawis o nung kung ano pa man, basa ng kung ano pa mga liquid na bagay, ay magpalit na kagad ng t-shirt or hubad din na agad. Yun daw ang isa sa mga mas kung yung pertussis mas papuntang pneumonia, baga po yung binibira. Kaya medyo ingat-ingat po tayo. Lalo pa ngayon dito sa Mindoro, sobrang init. Kahapon po ang Kalapan ay nakapagtala ng 42.3 degrees Celsius init index ang Kalapan City. Kaya sobrang init. At nung last week nga, sabi ko nga kaya, although wala naman dito sa Kalapan, wala tayong nakikita kagaya ng mga bayan diyan sa Occidental Mindoro, at kahit dito yung dalawang bayan natin dito sa sa Oriental, yung Mansalay at Bulalakaw, parang bitak-bitak na yung mga lupa, yung sakahan. Ganun din ako sa Occidental Mindoro, buti dito sa atin, may mga ilan pang mga patubig na nakakapag-produce pa rin ng
nakakapagbigay pa rin ng kaunting lamig sa mga tao. At yung lupa ay dahil may mga poso artisyano, hindi nabibitak ng ng sobrang init. Teritoryo, binigay Tayo dito sa ating programang Mabuhay Mindoro, pauli-uli tayo na sa sinasabi natin na ito bahagi ng global warming, bahagi ng climate change. Nelson. Ang isang solusyon na nakikita po natin ay tree planting. Ano ho? Na sana ay mapondohan ito ng gobyerno. At kung hindi man kayang pondohan, alam ko may pondo yung tao na mismo ang magkusa, una, itigil natin ang pagputol ng mga punong kahoy. At ikalawa, magkaroon ng programa, at kahit sa ating mga sarili, sa ating mga tahanan, magkaroon ng programa yung pamilya para mapaglabanan natin itong global warming na nagaganap sa daigdig. Korupsyon ay Tuloy ang ating global warming, tuloy-tuloy naman yung mining, tuloy-tuloy naman ho yung pagbibigay ng certificate of yung compliance certificate ng DNR sa mga minero, sa mga mining company. Nasara na nga po yung balita regarding dito sa yung sa Chocolate Hills na ginawang resort, yung bahagi ng Chocolate Hills. At marami pa hong lugar sa Davao, may mga tourist spot, may mga lugar na hindi pag-aari ng gobyerno na hindi dapat galawin. Ngayon nabulatlat, may mga ginawang tourist spot or kinalbo yung puno at nakakuha ng permiso sa DNR. Sino ba ngayon ang sekretary ng DNR? Lahat pinatatahimik, martial law. Good morning po kay Sir Rio Topasi. Kay Sir Rio Panaligan Topasi ng Barangay Concepcion, Nauhan. Wastoy, Kung nangangailangan ho kayo ng purong pulot, honey, hanapin nyo lang ho ang Facebook account nitong si Mr. Rio Topasi. Ang account name ho niya ay Rio Topasi. Yun, PM nyo na lang ho. Pero sabi ko nga ho, sa panahon ng nitong gartong sitwasyon na may sakit na kumakalat, itong pertussis, parang mas magasarap po at kailangan natin itong herbal medicine kagaya nitong pulot. Pipigaan mo lang ng kalamansi, daighunan yung ilang mga branded na mga gamot ang mabibili sa butikan na pagkamahal-mahal. sa pagkakaisa. Ano ba yung hindi ko lang po alam kung magkano ang presyo, pero kung gusto nyo, kung kailangan nyo po ng purong pulot o honey, ay kontakan nyo lang po si Mr. Rio Panaligan Topasi ng Barangay Concepcion, Nauhan. At syempre, baka magkalimutan, good morning. Good morning kay Sir Philip. Kay Sir Philip Vargas. Na napakabait na tao na pag tayo ay nai-invite na bumisita dyan sa Pola, ang MIB4. Buti pa yung Pola Yung Pola, kilala yung MIB4. Yung sabi nga ng ilang mga followers ng MIB4, bet sa Kalapan hindi ini-invite ang MIB4. Hindi natin alam kung bakit hindi ini-invite. Pero nagtatanong lang naman po. Nagtatanong yung ilang mga followers natin. At majority ng mga followers natin ay nagtatrabaho dyan sa City Hall. Minsan nagkaroon ng press con. Hinahanap yung ating team. Nagtataka sila bakit hindi invited ang MIV4 online radio sa Pilipinas. sakyan, Baka daw ho nakalimutan lang. biglang Good morning kay Sir Philip na tayo nga ay nagagalak pag tayo ay nai-invite dyan sa bayan ng Pola gulok pa. sa pamumuno ni Madam Ina Alegre Cruz. Mas kilala itong Madam Ina kumpara sa yung Jennifer Cruz. Kay Madam Ina na
itong personal bodyguard niya sa katauhan ni Sir Philip Vargas. Oryo. Entertain na entertain tayo. At kahit walang abiso, ang mayora ng bayan ng Pola kay Madam Ina ay dinadala tayo dyan sa turo-turo dyan, sa malapit dyan sa munisipyo ng Pola na pag-aari naman ni former barangay captain ng bayanan, former barangay captain Loida Castillo. Magandang umaga po kay Kapitana Loida Castillo. Ang gusto mo, ang presyo mo. Medyo nalito tayo ng kaunti kasi kanina susunduin natin yung ating baby, yung aking anak po na si Prolet Christiana Beron Clergo, na ngayon ho ay kaarawan niya, birthday niya ho ngayon, ni Prolet Christiana Beron Clergo. Happy birthday baby, happy birthday anak. Ilan taon ka na ba? 16 years old na itong batang ito na ngayon ay dalaginding na. Ay sana'y magbait, ano? Happy birthday kay Prolet, kay baby Prolet Christiana Beron Clergo. At syempre sa aking mahal na ninang na nagdiriwang ng kaarawan ngayon. Sa aking mahal na Ninang Rosie. Ninang Rosie Austria Manyibo Tobias. Na nagdiriwang ng kanyang, wag na daw sabihin ng edad, pero basta linyado na siya dun sa quarterly ayuda ng gobyerno. Alam na this. Happy birthday po. Happy birthday kay Ninang Rosita Austria Manyibo Tobias ng Barangay Lumang Bayan. Calapan City. At syempre sa lahat ng barangay official ng Barangay Lumang Bayan sa pangunguna ni Atid Rowena Baby Bunilla Malyari, na ngayon ay malungkot nung nagdaang linggo. Ngayon ay medyo nakaka-recover na, may wala na atang jet lag. Itong at binabati rin natin ng belated happy birthday na nagdiwang ng karawan last week. Itong ating Atid Kapitana Baby Bunilla Malyari. Happy birthday Kapitana Malyari ng Barangay Lumang Bayan. At syempre sa kanyang mga magigiting na mga konsehales at mga barangay tanod, BHW, BNS, na maganda kasi yung ganung relasyon sa isang barangay. Pag may mga activity, sama-sama baga. At pag may mga barangay assembly, wala baga na uwi na kasi mangot. Lahat ay nakataway. Yan. Magandang relasyon yan. Magandang relasyon sa isang namumuno sa isang barangay. Nagbabago, abay grabing pagbabago. Medyo medyo komplikado. Komplikado na po yung relasyon. Sabi ni BBM, komplikado na yung relasyon. Yung relasyon ni Bongbong Marcos sa dating Pangulong Duterte, na binira si Bongbong Marcos. At ito naman po ang mga initinit pang ay yung dating executive assistant niya, si attorney yung dati, kung kaya ay magpa-drug test ang Pangulong BBM daw para mapatunayan hindi talaga siya involved sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. Samantalang itong si Ginoong Rodrigo Roa Duterte, nung January pinahayag niya na may addict tayong Pangulo. Pero nung February ay binawi niya, wala daw siyang sinasabing ganon. Pero ngayon, ang binabanggit ng dating executive assistant niya ni BBM, para hindi na maraming issue, ay magpa-drug test.
Ang sabi ng palasyo, utang ng lo. At kumusta daw ho? Kumusta daw po yung gentleman? Gentleman ga? Asenso. Gentleman agreement daw nitong dating Pangulong Duterte kay President Xi Jinping ng China. Baba, Paano bang naging gentleman agreement yon? anong klaseng Mabigat ho yun. Mabigat pag mga ganong hindi nakasulat. Tapos, pero nagtataka tayo nga, nung lumuklok na, alam naman ng China doon sa ipinanalo nating sa arbitrary na case na pag-aari natin itong West Philippine Sea at nanalo tayo dito, walang ganitong pangharas na ginagawa ang China dahil nire-respeto nila yung na ito'y pag-aari ng Pilipinas. Kongreso? Pero bakit nga naman nung ito na ang presidenteng si Duterte dati, yung former president, bakit nagkaroon ng ganito ngayong pangharas at pagharang sa ating mga yung magsusupply ng pagkain o ng anumang materyales dun sa BRP Sierra Madre na isang barko ito na pinaka-post na ito ay pag-aari natin yung lugar na karagatan. At bakit ngayon lang nangyayari na pati yung ating mga kapatid na mga mangingisda ay itinataboy, pinalalayas dyan. Noong time nitong si Duterte, nakakapagtaka po anong lakas. Dati naman kasi wala pong ganyan dahil nire-respeto nga po nila. Nire-respeto po ng China dati yung napanalunan ng Pilipinas na itong part ng West Philippine Sea ay pag-aari ng Pilipinas. Pero bakit? Nang si Duterte na ang nakaupo, ay ito na, may mga harassment. At hanggang sa kasalukuyan, nabulatlat nga itong gentleman agreement na nagpaputok pa itong si Harry Roque, yung dating spokesperson ng Malacanang. Ito, tuloy-tuloy. At mariin ang pag ng China na kanila, yung itong West Philippine Sea. karapatan din Kailangan din na ng investigasyon. At kung kakayanin, bakit ba naman hindi kaya? Ipatawag ang presidente, ipatawag yung nagkaroon ng gentleman agreement na yan para matuldukan kung ano ba yung mga pinagkasunduan nitong dating Pangulong Duterte at itong presidente na si Xi Jinping ng China. nagbabago. Abay, grabing Good morning po. Good morning kay Maria Siren. Maria Siren Asedera Clerigo na ngayon ay busy sa kanyang trabaho. At alam ko ito yan ito malungkot din itong batang ito dahil wala ang kanyang irog. Pero dadating yan. ito ba ang At syempre, kay Jubail Asedera Clerigo Espinol na ngayon ay nasa Manila ata at umaattend ng training para sa SK ba? Mga SK Secretariat, SK Federation ba ng ano? Good morning po. Good morning kay Jubail Asedera Clerigo Espinol. Kanina lang umaga, nadaanan ko ang pila, mga lumang sasakyan, hinuhuli sa daan. Biglang tumigil ang tren, nasira na naman, bulok na nga. Mainit po ang panahon ang tagubilin po ng MIV4 ng Mabuhay Mindoro ay ang tagubilin po sa atin. Lagi-lagi magdala ng tubig. Magbaon ng tubig, At mas maganda daw, pangit daw po palang uminom ng pawisang ka pagod na pagod, iinom ka ng malamig na tubig. Utik-utik lang daw po. Pero, ayos na siguro yung pangit din naman yung maligamgam. Yung normal na temperatura ng tubig.
Mas maganda daw ho yun. Ngayon, kung kayo naman ho ay talagang talagang hindi pwedeng hindi inom ng malamig na tubig, ay pag napagod na pagod po kayo, utik-utik lang po. Dahan-dahan lang po, Anong klaseng pagbaba? Nagpapasalamat po ang pamilya Maligon at Beron sa lahat po ng dasal, tulong pinansyal, material, moral at dasal na ipinagkaloob po kay Kuya Khalil Gibran Dris Beron na pumanaw noong April 7 at inilibing noong April 13. Nagpapasalamat po ang Maligon at saka ang Beron family at ang Dris family sa lahat ng panalangin. Nawa po ay nasa piling na ng Poong lumikha. Ito ang kaluluwa nitong aming mahal naming kapatid na si Kuya Khalil Gibran Dris Beron. Maraming pong salamat sa lahat ng sumuporta sa almost 1 week na paglalamay po ng pamilya Beron at pamilya Maligon. Taos puso po kami po ay hanggang maraming salamat sa panalangin. Tinugulat ang mga tao, wag kang malilito. Lahat pinatatahimik, martial law ay ibinalik. Siyempre, condolence din po. Condolence sa Sales family. Kay Tito Boy. Tito Boy Sales na pumanaw at nailibing na rin. Kahapon, nailibing na ang Tito Boy Sales na dating yung Tagalumang-Bayan po. Dating Tagalumang-Bayan, naging nakikiramay tayo sa pamilya ng naiwan ni Kuya Boy Agosto Sales. Medyo mainit-init po, Mainit-init ang panahon. At mukhang mukhang mainit-init din ang labanan. Parang paramihan ngayon, Parang paramihan. Paramihan saan nga? Sa Vice Governor. Basta ang pumuputok pa lang, tinatanong dito, sino daw ho ang maglalaban-laban? Basta pumuputok pa lang po na maglalaban-laban sa Vice Governor ay 3 ang alam ko. 2 Jojo, Perez at saka Valencia. At saka isang attorney Mong de la Puente, yung Katanggol. Yan pa lang ho ang sumusulpot na maglalaban-laban bilang Vice Governor ng lalawigan ng Oriental Mindoro. At sa Governor ay wala pa hong pero may nagpaparamdam. Sa mayor naman ho ng Calapan City ay meron din. Mayroon nga daw ho kung mayroong taong bayan ang masusunod, merong may magbabalik serbisyo. Meron daw sa nawaan yung magaling magserbisyo. Good morning po. Good morning kay Kuya Rod. Kay Kuya Rod Hinabe ng Barangay Bangkuro, Nauhan. At syempre kay Boss Dan Jeremia ng Bangkuro, Nauhan. Magandang umaga po sa inyo. At syempre congrats kay Konsehal Roy Hinabe del Rosario ng Barangay Subaan, Socorro, Oriental Mindoro, na sa kanyang matagumpay at hanggang ngayon ay wala pa atang semifinals na ng Del Rosario Basketball Cup diyan sa Barangay Subaan. At syempre kay good morning kay Attorney Kuya Nelson Mangako ng Barangay Yoteboro 1.
sa banda-banda rin po, makakaginda na, ay makapagkwentuhan ho dyan kay Kuya Attorney Nelson Mangako ng Barangay Loteboro 1, Socorro, Oriental, Mindoro. Ang presyo ng At syempre, good morning kay Karen Mahugway. silbi na Kay Karen Mahugway ng Barangay Pahilahan, Pola. At kay SK Chud Mahugway na Barangay Pahilahan, Pola, Oriental, Mindoro. At syempre kay Kapitan Romy Pitalbero, dating Kapitan Romy Pitalbero ng Barangay Bakawan, Bakawan, Pola, Oriental, Mindoro. Good morning po. gobyerno, federalismo na tayo. Ano ba ang dahilan ng gulo at kahirapan? Forma ba ng pamahalaan o namumunong kawatan? Oh, nagbabago. Oh, Sabi po, matagal pa naman yung eleksyon. Pero ang alam ko po, ang filing ng COC, ng Certificate of Candidacy, this year, October. Kaya medyo mahaba-haba, October, magpapile ka ng October, November, December, aruy, Pasko, December, January, February, March, April, May. Almost 7 months. Almost 7 months na campaign. ang totoo. Ay, ang dami pang piyesta na rin. Ay, tapos may mga mahal na araw, pare. Medyo mabigat ata sa politiko yon. Bakit ga pinaaga ang campaign, filing? Hindi natin alam sa COMELEC, Pero mabigat yon, mabigat lalo pa doon sa mga, natin doon sa mga incumbent. Nakaposisyon yung mga yan. Paano yung mga nag-aadhika pa lang, na pumalo sa larangan ng politika? Dudumugan yan. lumabang Ngayon, ang tanong natin sa ating mga kababayan naman, ng mga botante, magsak huwag naman ho kayong masanay na ganyan, na lahat na iaasa sa politiko. Kahit naman panganganak, simple nga lang ho, panganganak, birthday, sa dinami-dami na nang nahingi. Ako dito sa Oriental Mindoro, itong yung Jetmatic, kung iisipin mo po yan kung ito ngayong kalakaran na laging hingi na Jetmatic, baka ho tabi-tabi na kayang-kaya nung magpatayo ng isang magandang tulay o magandang gymnasium. Lagi-lagi po yan pag election. Jetmatic, anin ko po itong yung mga bola. Wag po sana itong darating na midterm election 2025. Sana lang ito pero itong sinasabi ko parang suntok sa buwan to kasi po kalakaran na po yan. Pag eleksyon, hihingi ng pang brigada eskwela, pintura, patay, pasyente, birthday, binyagan, reunion, assembly ng mga kung ano ba ng mga organisasyon, hindi na po matapos-tapos yan. Yan nga, panghingi ng Jetmatic, paghingi ng yero, Nasi kahit daw walang-wala ay pawid, kano ga naman ho kamahal yan? Plywood, karan. gusto pa anong brand ng plywood? Marine. Tumamba. Wag naman pong ganon, sana, Ating ako naniniwala ako totoo kung bakit may corruption gawa din ng ng mga tao, ng botante. Saan ba ka naman kukuhanin po ng politikong iluluklok nyo? Yan mga pinaghihingi nyo, paano niya babawiin yan? Kung talagang totoo maglilingkod sa bayan, itong mga politikong ito, actually kung talagang maglilingkod ka sa bayan, huwag ka na magbigay. Para hindi, kasi binabansot mo lang ang kaisipan ng mga manghihinging butanteng ito.
para ituloy yung trabaho. Parang nga, yung iba sasabihin, alin saka lang naman nakikinabang pag eleksyon, pag kampanyahan. Hindi po, mali po yun. Anong Nanalo, nailuklok nyo ang politiko dahil puro nga kayo hingi. Ano mangyayari ho? Magpapahire kayo sa munisipyo o sa provincial? Hindi ho, bayad na kayo eh. Ang akin lang, pag pinairal po natin to, kaya may corruption eh. Isa sa mga dahilan yan eh. Pag time ng election, sino ba nagpauso nito? Pag dumadami yung mga partido, talagang ganito eh. Ano ba ang Pag ikaw walang pera, wag ka na daw lumaban sa politika. ano namumunong kawatan? Bibihira po bibihira. Yung last election bibihira ang nakita natin at kakaunti yung nakita natin na mga politiko na lumaban ng walang-wala talaga, taong bayan yung nagpapanalo. Pero ngayon po ang labanan ay kung may pera ka, pwede kang lumaban. Pwede kang lumaban sa eleksyon. Ito po kahit barangay election lang. Kung lalaban kang konselo, lalaban kang kahit SK, kailangan may pera ka. Kasi nasana yung mga tao na pag may election, hingi ng gin, hingi ng pamasahe. Ako po, may karanasan po ako pamasahe na lang ng anak. Kailangan panghingin sa politiko, ano ba naman yun? Tungkulin mo, obligasyon mo bilang Pilipino na bumoto. Ngayon, kung ayaw mo bumoto, di wag, hanggang sa matanggal ka. Ngayon, kakailanganin mo ang voter's ID, wala ka na, hindi ka na-erase ka na. Ano ngayon? Kung minsan po nananakot pa na parang, hindi ko aboto. Hindi mo nakabigyan ng pamasahe ng aking mga anak. Di wag. May boto. Sino naman yung tinakot nyo? pagkakaisa? Sino yung tinakot nyo? Yung politiko. Pagbabago. At sana siguro mawala itong ganitong ang akin nga nagmimistulang kultura, tradisyon. Na pag-eleksyon may pera. Good morning kay Adrian Dasil. Mayor Dasil, Adrian Mayor Dasil ng Barangay Santa Maria Village, Block 2, na ngayon ay nasa Bayan ng Rojas. Alam ko nakabisita mga ito sa San Aquilino, Barangay San Aquilino. Sino bang kilala nga natin sa Barangay San Aquilino? Kaya kahit na Tito Dudes, yung presidente presidente ba si Tito Dudes ng diyan sa may San Aquilino, Rojas. Sa farmers yan presidente si Tito Dudes na naka-base dyan sa may San Aquilino, Rojas, Oriental, Mindoro. Kanina lang umaga, nadaanan ko ang pila, mga lumang sasakyan, hinuhuli sa daan. Nung Monday po, hindi ho tayo nakapag-air kasi may jet lag. At ikalawa, may lakad sana. Ang problema, kasama tayo sa plano. Hindi lang kasama sa lakad. Ganyan pa man po, thanks, salamat sa grupo. Sa grupo ng MID4, Online Radio sa Pilipinas, na hindi ini-invite sa City Hall. Sa pa-presscon. Ayos lang. Baka nga naman daw nagkalimutan na i-invite. Doon sa mga masugid naming mga taga-subaybay ng aming programa dito sa MIB4 Online Radio sa Pilipinas. Kaya po kami hindi nakarating. Na isang delegasyon, isang representative ng MIB4 ay hindi nakadalo. Kasi daw po ay nakalimutang i-invite ang MIB4. Ang gusto mo, ang presyo ng
Anong silbi ng train kung ang sweldo'y walang gain? Manang pangak Muli po ha, sabi din niya, no? hinto. Happy birthday po. Happy birthday kay Prolet Cristiana Beron Clerigo. Ang aking baby. 16 years old. Happy birthday, baby Prolet. Gusto na At syempre sa aking mahal na ninang. Ulitin daw eh. kongre Sa aking ninang Rosie. Ninang Rosie Austria. Tobias. Happy birthday po sa inyong dalawa. At nawa po ay pagpalain kayo ng poong may kapal. At sa lahat ng nagdiriwang po ng karawan ngayong April 17. Ngayong April, sana po ay God bless. Kayo po ay pagpapalain ng Panginoong may kapal. bago. Anong klaseng pagbabago? Ito ba ang gusto mo? Mga Siguro mga September ano. tito Sige. Magtatala tayo ng nung list ng mga aspirante ng mga politiko dito sa ating lalawigan sa Oriental Mindoro mula governor, vice governor, bukal, congressman, bukal, mayors, mayor, vice mayor and council. Tingnan natin kung masisinop natin yung list na yan. At may din natin para may basehan, may tuntungan ang mga botante sa pagpili ng kanilang gusto. kung yuyurap ka. Ay kung bakit natin babanggitin sa ating programang Mabuhay Mindoro yung lahat ng mga nagbabalak, naghahangad na manungkulan sa ating bayan, sa ating probinsya, para malaman yung detalye at makita rin malay mo doon kandidato sa bayan ng Rojas pero kilala pala din sa bayan ng Calapan, sa lungsod ng Calapan na may ganitong attitude. Edi ibabato ng taga-Calapan sa Bulalakaw ng mga botante doon nakakilala na nakoy pangit ang attitude niyan. Kaya babanggitin muna natin lahat. Sana maklaro natin at masinop natin. Yung siguro mantang September po. Baka nga August na natin September. Dahil October ata yung filing ng Certificate of Candidacy. Tsak na makikita na natin kung sino yung mga magkakalaban. Yung mga politiko na naghahangad ng posisyon sa gobyerno. Wala na po tayong oras. Next Monday and Tuesday at sa programa namin ni Boss Ed na saktong-sakto lang tuwing Sabado at Linggo. Antabayanan niyo po si Sir Lino Amarillas Jr. sa kanyang balita at impormasyon dito sa ating programang dito sa ating MIB po online radio sa Pilipinas. Muli po, ito ang inyong lingkod, Omar Clerigo po. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayang, kalikasan at mamamayan. Maraming salamat at magandang umaga po. Tumigil ang tren, nasira na naman. Bulok na nga ang sasakyan, bulok pa ang patak.